And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So sa bidyong ito mga kabatid, magbibigay po tayo ng ating opinion at reaction mga kababayan patungkol nga dito sa naging statement mga kabatid ni Coach Buboy nung sa nangyaring laban ni Senator Manny at ni Barrios, na kung saan mga kababayan, lantaran po mga kabatid ang nangyaring dayaan sa laban ni Senator Manny at ni Barrios. Dahil mga kababayan, kitang-kita naman po nalyamado si Pacquiao. Kanya nga lang mga kapatid, naging tabla yung panalo, yung laban mga kababayan, na kung saan napakahalata po mga kapatid na meron pong nangyaring dayaan pagdating sa scoring. At eto pa mga kapatid, meron din ditong isang vlogger mga kababayan, kung saan ang hula ko po dito, ito po ay isang DDS vlogger talaga mga kapatid, dahil ito lang naman po ang mahilig manira kay Senator Manny Pacquiao, na kung saan din mga kababayan binigyan po ng ultimatum ni Coach Buboy Fernandez mga kapatid dahil sa kanyang ginawang paninira at bad wish dito kay Senator Manny bago ang laban ni Barrios. Dahil according daw sa vlogger mga kapatid na tawag nito, nakita or napanood ni Coach Buboy, itong vlogger daw nagsabi daw mga kababayan na hindi daw aabot si Senator Manny ng 5th round mga kapatid na hindi nakalabas ang dila. Pero mga kababayan, isa po itong pagkakamali ng vlogger na ito mga kapatid, dahil pinatunayan po ni Senator Manny mga kababayan na kaya niyang lumaban hanggang 12 rounds. In fact mga kapatid, buong-buo pa si Senator Manny pagkatapos ng laban. Diba? So eto mga kapatid, panoorin natin to at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Pero bago ang lahat mga kababayan, paki-like po yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Eto mga kapatid, panoorin natin. I know. Pero dapat sa mata ng marami, siguro 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako. Naiyak ako. Panalo talaga tayo. Kahit ako mga kapatid, kahit ako mga kababayan, pinanood ko yung laban talaga ni Senator Manny. Although hindi tayo nakaabot ng live dahil wala tayong pambayad sa pay-per-view Tsaka hindi ko kasi alam kung saan ako manonood yan mga kapatid. Dahil nandito ako ngayon sa bahay ng lola ko at medyo mahina din yung internet. Kaya umasa na lang ako kanina sa YouTube. And nanood tayo ng replay. Kahit ako mga kababayan, nagulat ako sa naging resulta mga kapatid. Kung bakit naging draw yung laban. Hindi naman talaga dapat draw yun mga kababayan. Dapat si Senator Manny talaga yung panalo doon. Kanya nga lang mga kapatid, dinaya si Senator Manny. And naalala ko tuloy mga kababayan, yung nangyari noon sa laban ni Senator Manny Pacquiao at ni Jeff Horn. Na kung saan mga kapatid, isa po yun sa pinakalantarang dayaan sa history ng boxing. Saan ka ba nakakita mga kababayan na champion di umano mga kapatid, pero hospital ang bagsak pagkatapos ng laban at durog-durog pa ang muka mga kapatid? Naalala nyo ba yun mga kababayan? Yung Australian boxer na nakalaban ni Senator Manny, na kung saan mga kapatid, bugbog sarado na yung boxer mga kababayan, pero itinanghal pa rin siyang panalo. At ang nakakatawa pa doon mga kababayan, si Jeff Horn po ay na-ospital. Na-ospital at sabog-sabog yung muka mga kapatid. Samantalang si Pacquiao na tinanghal na talo mga kababayan, patawa-tawa pa. At dumalo pa sa kanilang party mga kapatid. Meron pa siyang dinaluhan na isang selebrasyon pagkatapos ng kanyang laban. Di ba? Buhay na buhay ang muka ni Manny Pacquiao mga kapatid. Samantalang si Jeff Horn nandun nakaratay sa ospital. Ngayon mga kababayan, dahil sa nangyaring ito ngayon kay Senator Manny, naalala ko yun. Yun yung unang beses talaga na lantaran ang ginawang pandaraya mga kapatid ng kalaban ni Pacquiao sa kanilang laban. Ngayon naulit na naman. Ito mga kapatid kay Barrios. Di ba? Although hindi niya nakuha ng knockout si Barrios mga kapatid, which is yun naman sana talaga ang inaasahan ko, na magkakaroon naman ng knockout dahil comeback to ni Pacquiao Kaya inaasahan ko talaga na magiging mainit si Senator Manny dito. Pero mga kababayan, kung titignan nyo, simula first round mga kapatid hanggang 12 rounds, kitang-kita mga kababayan na dinodominate ni Senator Manny yung laban. At intimidated si Barrios.
Pero nagtaka ako mga kapatid, bakit parang tabla, no? Bakit hindi itinanghal na panalo si Senator Manny? Dapat nun panalo si Senator Manny mga kababayan. Kaya si Coach Buboy mga kapatid, naluha na lang, naiyak na lang sa naging resulta mga kababayan. Dahil maging siya mga kapatid, syempre 8 Division World Champion na si Pacquiao, no? Ang dami na pong mga professional na matches ni Pacquiao ang nasaksihan niya. This time mga kababayan, dismayado talaga si Coach Buboy. Dahil alam niya no, na pagdating sa scoring, talagang lamang si Pacquiao. Pero bakit ganon ang naging resulta? Ito mga kapatid, pakinggan nyo, no, itong sasabihin dito ni Coach Buboy mga kababayan. 80-90% si Boss Manny ang panalo. Anong comment mo, Coach Buboy? Sa akin talaga, panalong panalo. Pero ang hindi ko lang gusto yung magpalit ng corner sa taas. Yun talaga ako, naiyak ako. Panalo talaga tayo. Alam ko panalo. Alam nyo, malaking bagay talaga kay Senator Manny ito mga kapatid. Dahil comeback niya to no? From retirement. Kasi nagretiro na siya Then na-realize na kaya pa niya, bumalik siya. Ito na sana mga kababayan, ang magbibigay daan uli sa kanyang karera para mas lalo siyang sumikat. Pero mga kababayan, disaster po ang kinalabasan. Kaya si Coach Buboy dismayado talaga. Hindi talaga maganda. Bakit ganito? 'Di ba? Kanya nga lang mga kapatid si Senator Manny kasi ayaw niya ng gulo. No, kung ano yung resulta, yun na yun. As is na yan. Kung totoong magaling ka, mag-rematch tayo. 'Di ba? Malalaman natin yung mga kababayan pag nag-rematch sila. 'Di ba? Yun po ang aabangan natin. And eto lang mga kababayan sa buong history ni Pacquiao mga kapatid, wala pang nakipag-rematch kay Pacquiao na hindi tumaob. Maliban na lang siguro mga kababayan sa rematch nila ni Marquez. No, kasi si Marquez mga kababayan naka-4 yata or 5 na silang laban. No, and then yung pinakalas na rematch nila doon na medyo dihado si Senator Manny doon dahil natulog po siya. No, nakachamba itong si Marquez. Pero sa lahat ng history ng nakipag-rematch kay Pacquiao, halimbawa natalo si Pacquiao sa unang match nila. Every time na nagre-rematch mga kapatid, hindi na po yan nauulit pa yung panalo ng kanyang kalaban dahil sigurado pinapatumba talaga ni Pacquiao yan pagdating ng rematch. 'Di ba? Ito nga si Morales, 'di ba? Natandaan niyo mga kababayan, hindi makapaniwala si Morales dahil nung unang laban nila yata noon parang panalo si Morales tapos nag-rematch, talo si Morales. Ulit, nag-rematch ulit. Talo pa rin si Morales mga kapatid. Doon na po na-realize ni Morales na talagang magaling si Pacquiao. No? At talon-talo talaga siya. Ito ngayon mga kababayan, ito po yung aabangan natin dahil kung sakali mang mag-rematch to mga kapatid, inaasahan ko na mga kababayan na taob dito, tataob na itong si Barrios dito. Dahil ganun si Senator Manny. Ganun siya. Sa rematch talaga, bumabawi siya. That's why si Floyd Mayweather mga kababayan, hindi na nakipag-rematch kay Pacquiao. Kasi maging si Floyd mga kapatid, nahalata niya. Wala, bihira lang yung rematch ni Pacquiao na natatalo siya. Kadalasan panalo talaga siya pag nag-rematch. Isa lang mga kapatid ang nakachamba sa kanya pero naka-4 or 5 rematch na rin. Ito nga si Marquez. 'Di ba? Pero the rest mga kababayan ng mga ni-rematch si Pacquiao, halos sila lahat mga kapatid tumba. So ngayon makikita natin dito mga kapatid kung magre-rematch sila, makikita talaga natin dito yung tawag nito yung init ni Pacquiao uli mga kababayan dahil syempre gustong bawiin ni Pacquiao yung dangal niya. Although tabla pero mga kababayan iba pa rin talaga mga kapatid yung iba pa rin talaga pagka tinatanghal kang panalo. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, sa paniniwala din ng mga maraming Pilipino, dinaya talaga si Pacquiao. Kaya dito talaga, gusto talagang patunayan ni Pacquiao na panalo talaga siya. Kung magkakaroon sila ng rematch. Pero, ewan ko lang, kung papayag si Barrios mga babayan na mag-rematch sila. Pero kung papayag man si Barrios, maganda-handa ka na Barrios. May kalalagyan ka talaga pag nakipag-rematch ka kay Pacquiao. 'Di ba? Kasi nga lantaran tong pandaraya dito Klarong-klaro mga kababayan. Simula sa first round hanggang sa pinakahuling round mga kapatid, kitang-kita naman na dinodominate ni Pacquiao si Barrios. 'Di ba? At intimidated mga kababayan intimidated si Barrios, Every time na magbibitaw siya ng kanyang mga power punch mga kapatid, parang nagdadalawang isip siya kung makakapasok o hindi. 'Di ba? Pero dito talaga mga kababayan, nagulat talaga ako sa naging decision. Bakit ganun? Liyamado. Pero ganun pa man, syempre mga kapatid, si Pacquiao ayaw niya ng gulo. Gusto niya, kung sakali man, mag-rematch lang tayo uli para makita natin kung sino talaga magaling sa ating dalawa.
'Di ba? Ganon si Senator Manny, humble siya mga kababayan. Marunong siyang tumanggap ng desisyon, no, ng kanyang mga laban. Hindi siya yung tipong nakikipag bardagulan pa, kesyo may mga ganito. Hindi siya ganoon eh. Sa kanya, papatunayan na lang niya yan pagdating ng rematch. That's why yung mga magagaling niyang kalaban, mga kapatid, ayaw na makipag-rematch sa kanya dahil alam nila na si Pacquiao pag nakipag-rematch na talagang beast mode na yan at talagang may kalalagyan sila. Anyway, tuloy natin to mga kapatid. Minsan nakakasakit lang, di ba? Naiyak dito si Coach Buboy, mga kababayan. Tingnan nyo, naiyak po siya dito. Panalo tayo. Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger, O, eto na mga kapatid. Pakinggan nyo dito sa part na to, mga kababayan. Medyo mainit, no? Yung mga binitawan mga salita dito ni Coach Buboy. Ito, tingnan nyo. Opo. na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Dinilat niya ang dila niya. Oh, eto mga kapatid, bago ang laban ni Pacquiao, merong isang vlogger daw, no, ang nag-bad wish kay Pacquiao. Na pag dumating daw ng 5th round, yung laban ni Pacquiao, mga kababayan, didilat daw yung dila ni Pacquiao. No, yung nakalabas na daw yung dila. Dahil 46 na daw, mga kapatid. No, wala na daw ibubugas si Pacquiao. Pero dito, mga kababayan, pinatunayan po ni Senator Manny. Sa anong paraan? Umabot siya ng 12 rounds, mga kababayan, na buong buo pa rin yung kanyang yung kanyang tawag doon, yung kanyang sarili. No, hindi hirap, hindi hingal, 'di ba? Energetic pa rin, nandun pa rin, malakas pa rin siya. Hindi siya pagod. 'Di ba? Eto, sampal to sa vlogger na ito, mga kapatid. At itong vlogger na ito, naniniwala ako, isang DDS vlogger ito, mga kababayan. Bakit kamo? Wala na bang ibang commentator, mga kapatid, no, na nagbibigay ng bad wish kay Pacquiao? Maliban na lang dito, mga kababayan, sa mga DDS na kung saan hinahaluan ng politika itong laban ni Pacquiao. Hindi man lang inisip, mga kababayan, na itong laban ni Pacquiao na ito, karangalan po ng Pilipinas ang nakasalalay, mga kapatid. 'Di ba? Dangal ng Pilipinas, no, ang dala ni Senator Manny dito. Pero itong vlogger na ito, mga kababayan, kung sino ka man, damuho ka, no, hindi ka man lang nag-isip, no. Kapwa mo Pilipino, dina-down mo. Samantalang makikinabang ka diyan, no, dahil itinataas si Senator Manny yung moral nating mga Pilipino. Oh. Biruin mo si Pacquiao, mga kababayan, nag-iisa lang yan sa buong mundo. Nag-iisang 8th Division World Champion yan. Wala pang nakarating sa antas ni Pacquiao. Tapos ikaw damuho ka, no? Hahaluan mo ng mga pamumulitika itong laban ni Pacquiao. 'Di ba? Dapat matuto kang lumugar. Pero ito, may suspetsa na ako kung sino tong vlogger na ito, no? Kilala ko yung mga DDS vlogger, mga kapatid. Grabe po yan kung makapangbalahura kay Pacquiao noong nakaraang halalan. Kilala ko yan and sure ako, DDS vlogger ito, mga kapatid, at wala na pong iba. No, wala na pong iba, mga kababayan. Wala namang ibang naninira kay Pacquiao maliban dito sa mga DDS vlogger Kaya sila talaga yung hinihinala ko ditong nasa likod nitong sinasabi ni Coach Buboy. And I think, mga kapatid, kilala ko na kung sino po yung vlogger na yan. Tuloy. O ngayon, pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao. 46 years old na. Ito, mga kababayan, itong vlogger na ito, panigurado, Bisaya to. No, Bisaya to, mga kapatid. Dahil ito kasi mga Bisaya na vlogger ni Digong, mga kababayan, saksakan po, no, ng crab mentality. Ugali po kasi yan, mga kababayan, hindi naman sa hindi naman sa nilalahat ko yung mga Bisaya, pero ugali na kasi yan or tatak na kasi ng Bisaya ng mga Bisaya and mga kababayan, yung crab mentality. Ganun po sila, mga kapatid. Ayaw nila na nauungusan sila. Gusto nila, mga kababayan, sila lagi yung bida. No? Ayaw nila na may kapwa nila, no, ang tawag to umaangat. Gusto nila sila lagi ang pinupuri, sila lagi ang alam mo 'yun, binibigyan ng parangal, 'di ba? Ugali na po ng Bisaya 'yan, mga kababayan. Sa ibang mga kababayan kong Bisaya diyan, ako Bisaya din ako, no? I'm sure mag-a-agree kayo sa akin na itong ang mga kababayan ng mga Bisaya, no, nakatatak na talaga sa lahi natin yung crab mentality. Tingnan si Digong, 'di ba? Ayaw niyang nasasapawan yung kanyang pangalan. Kaya si Marcos tinitira niya, sinisira niya, mga kapatid. Dahil gusto niya, siya lang lagi ang kinikilala ng mga Pilipino.
Oh, tatak na po yan mga kababayan ng mga Bisaya. Hindi naman sa nila lahat ko ang mga Bisaya ha. Pero itong mga DDS vlogger mga kapatid na tawag nito, panay paninira kay PBBM, no, at sa mga kalyado ni PBBM, ito po yung mga vloggers, no. Ito po yung mga Bisayang mga vloggers na may karga-karga o may dala-dalang crab mentality. Kaya hindi na ako nagduda, no, kung sino itong tinutukoy dito ni Coach Buboy na vlogger. Kasi nga mga babayan, meron po akong ilang mga DDS vlogger na kilala dyan ng mga Bisaya. Isa na nga dyan si Bisdak mga kapatid. And baka nga si Bisdak to dahil itong si Bisdak grabe talaga makapanira kay Pacquiao noong nakaraang halalan. Panigurado si Bisdak to mga kapatid ang tinutukoy dito ni Coach Buboy. No? Hula ko lang yan mga babayan ha, kasi wala naman akong ibang nakikitang DDS vlogger mga kapatid na mahilig mambalahura ng mga kaalyado ni President Marcos. Maliban lang dito kay Bisdak. 'Di ba? Siya po talaga mga kababayan ang mahilig, no, manira at manglait nitong mga kaalyado ni PBBM. And I'm sure ito yung siya yung tinutukoy dito, no, ni Coach Buboy, no. Buti kung siguro kung mali ako, okay, 'di ba? Pero sa opinion ko lang, no, since na siya yung kilala kong mahilig manira sa mga kaalyado ni PBBM, siya talaga ang nasa isip ko mga kapatid, no, na sinasabing vlogger dito ni Coach Buboy. Tuloy. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Ayan, magandang tanong yan. 'Di ba? Kung makapanira ka kay Senator Manny Pacquiao, ang tanong diyan, nagbabayad ka ba ng buwis? No? Nagbabayad ka ba ng tamang buwis? 'Di ba? Kasi si Pacquiao, no, sobrang laki ng buwis na binabayaran niyan, no, sa bansa natin. 'Di ba? Milyones, baka nga bilyones na yung buwis na binayad ni Pacquiao. 'Di ba? At hindi lang 'yan. Si Pacquiao din ay nagbibigay karangalan din sa ating bansa. O ikaw ang vlogger ka, ikaw damuhong vlogger ka, anong naiambag mo sa bansa natin? 'Di ba? Anong naiambag mo? Meron ka na bang napatunayan, no, na pwedeng ipagmalaki ng ating bansa, ng ating mga kababayan? Oh, kung laitin mo si Pacquiao, grabe ka. 'Di ba? Pero si Pacquiao, tandaan mo, nag-iisa 'yan sa buong mundo, sa history ng boxing. Wala pang nakabreak sa record yan. Nag-iisang 8th Division World Champion yan. Tapos, ganun yun na lang, balahurain si Pacquiao. Oh, di ba? Sagutin mo tong tanong ni Buboy dito. Oh, nagbabayad ka ba ng tax? Yung tax ba na binabayad mo, kung sakali mang nagbabayad ka, kasing laki ng tax na binabayaran ni Pacquiao. Oh, para siraan mo si Manny Pacquiao. 'Di ba? Mag-isip-isip ka, Utoy. No, mag-isip-isip ka. Ilagay mo sa lugar yung pamumulitika mo. No, huwag mong haluan ng pamumulitika itong mga ganitong klaseng mga activity or mga laban ni Senator Manny dahil karangalan ng bansang Pilipinas ang nakataya dito. 'Di ba? Hindi na ito usaping politika, no? Usaping pambansa na ito. 'Di ba? Si Senator Manny ilang beses na yan tinaas ang bandila ng Pilipinas sa harap ng buong mundo. Ikaw, oh, anong napatunayan mo? May napatunayan ka na bang damuho ka? 'Di ba? Oh, eto mga kapatid, pakinggan niyo pa. Meron talagang medyo masakit at maanghang na sasabihin dito si Coach Buboy. Para mag-comment ka ng ganyan, hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng boxing. Tama yun. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Ayun mga kapatid, nahuli din. No, nahuli ni Coach Buboy. Dapat ganun. 'Di ba? Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, dapat set aside muna natin yung mga differences natin at dapat suportahan natin yung ating kababayan. Dapat full support tayo sa ating kababayan. Dahil tayong lahat mga kababayan ang makikinabang, no, kung sakali mang nanalo si Pacquiao dito. Bakit kamo? Karangalan ng Pilipinas yan eh. Oh, 'di ba? Mga kapatid, pupunta ka ng ibang bansa. Pagdating mo sa ibang bansa, tatanungin ka doon, taga saan ka sir? Anong lahi mo? Pilipino po ko. Ay, kababayan ka ni 8th Division World Champion. 'Di ba? Mga kababayan, every time na pupunta ka ng US o di kaya Mexico or France or kahit sa mga bansa na yan, no, pag sinabi mong Pilipino ka, isa ang matatandaan nila. Uy, kababayan ka pala ng nag-iisang 8th Division World Champion. Oh, tapos kayong mga damuho kayo, no? Wala na kayong ibang ginawa kundi manira. 'Di ba? Mag-isip naman kayo. Oh, wag naman ganun. Iset aside nyo yung isyong pampolitika, iba yan. No?
dito, ang pinag-uusapan natin dito sa laban ni Pacquiao is yung karangalan ng ating bansa. Kaya dapat maging proud kayo sa kanya. Oh, ano ka ngayon? Oh, sabi mo pagdating ng 5th round, nakalabas na ang dila ni Pacquiao. Dahil matanda na siya. O umabot ng 12 rounds. Oh. At parang kulang pa kay Senator Manny yung 12 rounds. 'Di ba? Kung pwede nga lang siguro mag 13th round dun mga kababayan para makuha talaga yung tamang desisyon ng mga referee. Oh, gagawin ni Senator Manny 'yan. Kayang-kaya pa niya mga kapatid. Hindi siya hirap, no? Parang normal lang na laban niya nung kabataan niya. Oh, di napahiya ka ngayon, Utoy. 'Di ba? Alam nyo, duda ko dito si Bisdak Pilipinas talaga itong pinapatamaan dito ni Coach Buboy mga kapatid No, ewan ko lang kung tama ako. Pero sa tingin ko lang kasi siya lang naman mga kababayan ang mahilig manira no dito sa mga kaalyado ni PBBM at grabe kong manglait mga kapatid. Tuloy. Hindi yung kapwa mo Pilipino, dinidiin mo. Sa bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan Pero Tama naman. 'Di ba? Si Digong. Tama si Coach Buboy dito. 'Di ba? Kapwa Pilipino lang din naman natin ang nagbenta sa atin sa mga dayuhan. Noong panahon ng Hapon, sino ba? Mga makapili natin mga kababayan ang nagbenta sa atin sa mga Hapon. Ngayon, sino bang nagbenta sa atin sa China? 'Di ba si Digong? Sino ba si Digong? Kapwa Pilipino natin. Mga kapatid, tama si Coach Buboy dito. May punto. Tuloy. ikaw, vlogger ka, Oh. maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Patay ka. Sana si Bisdak nga ito mga kababayan Sana si Bisdak nga ito. 'Di ba? Kasi siya lang talagang kilala kong mahilig manlait mga kapatid Manlait at alam mo 'yon, mambalahura ng mga pangalan ng mga kaalyado ni President Marcos. 'Di ba? Siya lang mga kababayan ang kilala kong Bisaya na DDS vlogger mga kapatid na grabe kong makapanira. Sana siya talaga 'to. No? At sana magpakita ka kay Coach Buboy. Tingnan natin kung saan dadamputin yung mukha mo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng basta-bastahin 'to. Tandaan niyo mga kababayan, trainer ni Pacquiao 'yan. Long time sparring partner ni Pacquiao 'yan si Juan long time coach ni Pacquiao 'yan. Itong si Coach Buboy mga kapatid. Simula nung nasa baba pa si Manny hanggang nandito na siya sa kanyang kinalalagyan ngayon. Si Coach Buboy na yung kanyang kasama. At hindi lang basta coach 'yan, kaibigan pa 'yan ni Pacquiao. No? Close friend ni Pacquiao 'yan. 'Di ba? Kung saan si Manny, nandiyan yan si Coach Buboy. Huwag kang magpapakita dito, may kalalagyan ka, Utoy. Ulitin natin. Ang ganda pakinggan Sa bagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Wag ka talaga magpapakita, Utoy, kung sino ka man. May kalalagyan ka talaga. Anyway, mga kapatid, bago ko tapusin tong vlog na ito, gusto ko lang sabihin, sana mapanood tayo ni Senator Manny. Congratulations po, Senator Manny Pacquiao. Hindi mo man nakuha yung inaasam-asam natin tagumpay ngayon, pero I'm sure, Senator Manny, pag pumayag sa rematch ng si Barrios, talagang naniniwala ako may kalalagyan yan. Congratulations, Senator Manny. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike yung ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.